Sa video na to mga paps. Uy, ano? Alis yan. Shh. Shh. Sa video na to mga paps ay pag-uusapan natin kung paano tayo kumita o paano natin maiwasang malugi sa pag-aalaga ng hito sa concrete pond. Welcome to AgriBusy Channel mga paps. Sa usapang paghihito ay ang dami ng sumubok nito mga paps. Pero iilan lang ang nagpatuloy sa pag-aalaga dito sa concrete pond. Dahil halos lahat, 90% ng mga nag-aalaga ng hito sa concrete pond ay nauwi sa pagkalugi. Paano natin maiwasan yan? Tumutok ka lang, pag-usapan natin ng konti at nang ganoon magkaroon ka ng idea sa pag-aalaga ng hito sa concrete pond. Bibigyan ko kayo mga paps ng ilang tips para mapaganda yung ating pag-aalaga ng hito sa concrete pond. Sa aking karanasan, 4 na taon na ako nag-aalaga ng hito sa concrete pond. Marahil napapanood ninyo, hindi ako kumita. Hindi rin naman ako nalugi. So, i-share ko naman sa inyo ngayon ay paano natin maiwasan yung pagkalugi. Pag nag-aalaga tayo ng hito sa concrete pond, kahit sabihin natin nag-training tayo, nag-seminar tayo, hindi naman lahat ng bagay ay natututunan doon. Ang mas mahalagang bagay na matututunan mo ay kung ikaw ay aktual na nag-aalaga. Kasi ang tinuturo doon mga theories, troubleshooting, paano mag-alaga, saan ka mag-alaga, minsan pa nga, anong history ng Pilipinas, pati yung history tinuturo sa seminar. Pero pagdating sa aktual, hindi mo rin naman magagamit yung history, di ba? Pero, pinopromote lang nila yung Pilipinas. Okay naman yon. Lalo na kung ang napuntahan mong seminar ay yung mga fingerling sellers, yung mga fingerling producers. Puro magaganda ang sinasabi sa seminar. Pero ang totoo niyan, pag ikaw na nag-alaga dito sa concrete pond, ang dami-dami mo nang pagdadaanan. Pagka newbie ka, yung baguhan ka, malulugi ka. At yan ay marami nang nakaranas yan. Parang ako, nung una, talagang nalulugi ako dito sa concrete pond. May isang sikreto kasi yan nire-reveal ko ngayon na. Hindi ka malulugi kung vlogger ka. Mag-isip na kayo kung bakit. Basta yun yung isang sikreto. Pero ngayon, magbibigay ako ng mga tips patay sa aking karanasan para maiwasan nating malugi. Itong mga tips na to, hindi mo maririnig minsan sa mga seminars. Kundi maririnig mo lang sa mga mismo na nag-aalaga. Nagsasabi lang ng totoo. Yung real talk lang. Kasi syempre ayaw ko naman kayo ay danasin ninyo yung mga dinanas ko na. Kasi kung maiksi yung PC mo, ibig kong sabihin kung hindi ka nakafocus, kung hindi ka matyaga sa pag-aalaga, mauuwi ka sa pagkalugi talaga. Tip number 1. Huwag kang manghinayang sa gastos. Kapag bumili ka ng fingerlings mo, pagpalagay natin, January 1. Magsosorting ka, January 30 sa katapusan. So, ihiwalay mo na yung malaki at maliit. Tapos magsosorting ka ulit, February 30. Ay, wala pa lang 30. February 28, katapusan. Ihiwalay mo ulit yung malaki sa maliit. Pero sa pagkakataon na to, huwag kang manghinayang. Pagdating ng second month, magsosorting ka. Pero sa sorting na to, ay magdesisyon ka na. 60 days na inalagaan mo yan, dito mo na makikita yung mga problema ng pagkabansot ng mga alaga mo. Kung nasurvive mo sila. Ngayon, lahat ng nabuhay dyan, after 2 months, lahat ng mas maliliit sa 8 inches o 8 inches pababa, ay kailangan mo nang i-sacrifice. Tanggalin mo na dyan sa fish pond mo. Ang dahilan yan, mga paps, ay bansot na yan. In 60 days na inaalagaan mo, hindi nga siya lumaki. Which is, etong starter stage na to, kailangan dapat mabilis silang lumaki dito. Ngayon, kung hindi sila lumaki, huwag ka na manghinayang talaga. Tip ko sa inyo, tanggalin mo na yan. Iprito mo na yan. Iulam mo na yan, ipaksiw mo na yan. Huwag mo nang alagaan. Kasi yung mga bansot na yan, sigurado ako, 99% ako, hindi mo na yan mapalaki in 4 months. O kahit pa in 5 months. Hindi na yan lalaki. Kung lalaki man yan, hanggang 10 inches na lang yan. Yung 10 inches mo, tapos payat pa,
hindi mo na yung pakikinabangan. Malulugi ka na dyan. Malulugi ka sa pagkain, malulugi ka sa patubig. O kung may probiotics ka, malulugi ka sa probiotics. So para makaiwas tayo na malugi, huwag mo nang alagaan yung mga bansot. Ang gawin natin, one time. Pagdating ng 2 months, nagsorting ka, mga bansot, tanggalin. Kaya yan yung idea na the best para maiwasan natin ang pagkalugi. Tip number 2. Kailangan panatilihin mo na malinis ang tubig sa fish pan mo. Mas malinis ang tubig ng fish pan mo, mas mabilis silang lumaki. Kasi yung malinis na tubig ay may iwasan mo yung ammonia build-up. Nasosuffocate yung isda kapag marumi na yung tubig niyan. Huwag na nating antayin na lumutang pa yung hito natin, yung isda natin, bago tayo mag-water change. Hindi po pwede yung pag lumutang na yung isda, puro chemical tayo, chemical. Hindi, bago ka mag-apply ng chemical, kung meron ka mang ina-apply na chemical, ay kailangan mag-water change ka muna. Kasi madalas na tinuturo, hindi ko naman sinasabi na mali. Malimit kasi na naririnig ko na itinuturo nila kapag nagka-fungus yung isda mo. Ang sinasabi nila dyan, i-drain mo 50% o i-drain mo 70%. Ang matitira lang 30%. Ngayon, saka mo siya gamutin. Kung asin yung panggamot mo, gamutin mo siya ng asin. Sa akin, hindi ako sang-ayon sa idea na yon. Ang nire-recommend ako, kapag ka nagka-fungus yung isda mo, total concrete pond naman yan, i-drain mo siya 100%. Huwag yung 50-50, yan na ganon-ganon. Kasi kung ammonia yung cause noon, kaya nagka-fungus, kasi masyado ng polluted yung tubig mo, kailangan i-drain mo, wash out mo yung buong tubig ng pond mo. Hindi yung magtitira ka, kasi nandun pa rin yung, yung fungus. Nandun pa rin yung bacteria. So kailangan, tanggalin mo lahat ng tubig, saka mo lagyan. Kung 50% man ilagay mo, o kaya 30%, saka mo lagyan. Saka mo applyan ng gamot. Ganon ang idea para sa akin. Kasi nga, naranasan ko na yan, yung fungus na yan. Nung i-drain ko ng 70%, tapos in-applyan ko ng asin, ilang araw pa bago kita ko yung effect. Yung dati na tubig niya, yung pa rin yung nagsisirculate sa kanya. Ano mangyayari doon? Yung pollution nandoon pa rin. Nung nakita ko na parang walang pagbabago, ginawa ko, drain ko yung tubig, lahat-lahat. Hindi na ako nagtira, 100%. Then, pinatubigan ko, 30%. Saka ako in-applyan ng asin. So, ganun ang nangyari. Parang mas maganda yung result. Kaya para makaiwas tayo sa pagkalugi, yung tip na number 2 ko, panatilihin nating malinis yung tubig natin para maiwasan natin yung build up ng mga bad bacteria, fungus, and kung ano pa man sakit na dadapo sa ating mga hito dito sa concrete pond. Tip number 3. Hanggat maaari, huwag tayong overstocking. Marami yan ang hindi lalaki. Maraming bansot dyan. Pag nagpapakain tayo, dahil nga sa overcrowded dyan, pwedeng magutom yung iba. Ngayon, ang mangyari, yung mga gutom na yan, ay kakainin naman niya yung mga kasama niya. So, dyan lumalabas yung cannibalism. Kasi hindi sila makakain ng tama. Sa usapin pa rin ng overcrowded, ay pupwede rin dyan na mas madali na mag-build up yung bad bacteria, fungus, o kung anuman ang nakukuha doon sa marumi na tubig. Kasi mas madali na magdumi, mapollute yung tubig natin. Kaya sinasabi ko, ikaw man umihi dyan, ikaw man pumop dyan sa fish pan mo na hindi nagpapalit ng tubig, di masosuffocate ka, di ba? So, ganun yung idea ng overcrowding. Ang recommendation ko ay 25 pieces per square meter. Kung meron ka namang creator ka, pwede naman 35 pieces per square meters. Higher than that, maapektuhan na yung growth ng ating mga alaga. Marami na din dyan ang lalabas na bansot. So, para makaiwas tayo sa pagkalugi, tip number 3, iwasan natin yung adong madaming inaalagaan sa fish pond. So, yan mga paps, yung mga ideas, informations na pwede kong i-share sa inyo ngayong araw na to. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana kumita tayo sa ating hito farming. Kaya mga paps, doon sa mga nagkakandak minsan ng seminar, malimit nilang sabihin dyan, pag nagka-problema ka, tawagan mo ako. Tawagan mo kami. Di ba ganun? Kasi nga, hindi man lahat na ituturo sa isang upuan. Kaya, ang magtuturo sa'yo,
ay kapag nasa actual na nag-aalaga ka na ng hito. Ngayon, idagdag mo pa. Habang nag-aalaga ka ng hito, mag-browse ka sa YouTube, pumunta ka kay AgriBC, doon sa YouTube University. Real talk man lagi ako dito. Hindi ako masyadong nag-hype ng videos para lang manood kayo. Tinitiyak ko sa inyo, kapag nadaanan nyo yung channel ko, may matutunan at may matutunan ka kahit papano dito.